Sa simula ng kwento, ikinuwento na may isang alamat tungkol sa kataas-taasang pinuno ng magulong murim, si Dogkoryong, ang makalangit na tagapuksa. Siya, kasama ang kanyang mga tagasunod, ay naging sindek sa buong murim at minsang namuno sa karamihan ng mga lupain. Ngunit sa hindi pa rin malamang dahilan, bigla na lang siyang nawala. At dahil wala na ang kanilang pinuno, ang kanyang mga tagasunod ay nagkawatak-watek at nagsimulang magliyas makalipas lang ang ilang taon. Lumipas ang panahon. Sa isang madilim na kuweba, isang matandang lalaki ang nagkukwento tungkol sa alamat na ito. Ngunit ayon sa kanya, kasinungalingan lamang ang buong kwento. Aniya, siya raw ay pinagtaksilan. Ipinakita sa tagpo na ang matandang lalaki pala ay si Dogkoryong mismo, ang dating kataas-taasang pinuno. Binanggit niyang ang mga nagtaksil sa kanya ay sina Hyolbi, Guion, Mok Sapyong, at Huan Sa. Lahat sila ay nangakong maninilbihan sa kanya habang buhay, ngunit sa likod ng kanyang likuran, pinlano nilang siya'y patayin. Hindi raw nila kailanman inakala na siya'y buhay pa pala. Habang tumatawa siya, sinabi niyang darating ang araw ng kanyang paghihiganti sa mga taksil. Ngunit habang nagsasalita siya, tila nakikipag-usap lamang siya sa isang batang mahimbing na ang tulog. Nang bigla niyang hawakan ang kanyang espada, nagising ang bata at sabik na nagtanong kung ano ang susunod na mangyayari. Para sa kanya, mas mukhang komedya na ang kwento kaysa sa inaasahang madugong paghihiganti. Nagalit ang bata at sinabing natutunan na niya ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang guro. Panahon na raw para patayin ang lahat ng traidor at ipaghiganti ang kanyang guro. Muling ngumisi ang bata, na para bang alam na niya kung ano ang sasabihin ng kanyang guro. Ngunit nagulat siya nang sabihin ngayon lang niya ito ikinuwento, kaya nagtaka ang matanda kung paano niya nalaman ang katapusan ng kwento. Tumawa lang ang bata at sinabing, halos 1,000 beses mo na itong naikwento, Master. Kahit ngayong araw lang, inulit mo na ng 12-dosenang beses. Nagduda ang matanda at tinanong kung totoo nga ba yon. Napabuntong hininga na lang ang bata at hindi makapaniwalang parang may demensya na ang kanyang guro. Tanong ng matanda, kung sakali mang makamit mo ang paghihiganti, ano ang balak mong gawin pagkatapos? Excited na sumagot ang bata, magbubukas po ako ng malaking tindahan ng siopaw. Kakain ako ng jumbo siopaw araw-araw. Nang marinig iyon ng matanda, bigla siyang naglabas ng nakakakilabot na intensyon na pumatay, sabay hugot ng kanyang espada. Biglang nagbago ang tono ng bata. Aniya, kalokohan lang ang tungkol sa siopaw. Ibabalik ko ang Heavenly Destruction Sect sa dating kapangyarihan nito at magdudulot ng kaguluhan sa buong murim, syempre. Sabay silang natawa sa tila sarkastikong biro. Masaya ang matanda sa sinabi ng kanyang alagad. Sabi niya, tama ang pasya nito at iyon ang inaasahan niya mula sa alagad na natutunan ang pinakamataas na martial arts mula mismo sa makalangit na tagapuksa. Tumawa lang ang bata, sinabing ayaw pa niyang mamatay sa kamay ng sarili niyang master. Ngunit bigla na lang silang naging seryoso. Nagkatitagan sila ng matagal, na para bang parehong ayaw magsimulang magsalita. Parang nakalimot na naman ang matanda sa pinag-uusapan nila, kaya muling sinimulan ang kanyang kwento. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang disipulo, si Gangryong. Agad na tumugon si Gangryong, seryoso ang kanyang mukha. Sabi ng matanda, na ituro na raw niya ang lahat ng tungkol sa Divine Heavenly Destruction Techniques sa kanyang disipulo. Ngayon, ibabahagi na niya ang huling bahagi, ang lihim na hinanakit na matagal na niyang itinago. Binalaan niya si Gangryong na hindi niya ito uulitin, kaya kailangang makinig itong mabuti. Ngunit halatang nagsasawa na si Gangryong sa kwentong paulit-ulit na lang. Parang tinutukso siya ng kanyang guro, pero dama rin niyang dahan-dahan na ring nabubura ang alaala nito. Gayunpaman, naaalala pa rin ng matanda ang simula ng kanyang alamat, na siya ang alamat na kataas-taasang pinuno ng magulong murim. Nainas na si Gangryong pero nang muling iwas-iwas ng matanda ang kanyang espada, bigla siyang naging sabik. Tila ba ngayon lang niya maririnig ang kwento? Agad siyang nagtanong, ano po ang nangyari pagkatapos, Master? Makalipas ang ilang panahon, pumanaw na ang matanda. Agad namang lumisan si Gangryong patungong gitnang kaharian upang tuparin ang huling habilin ng kanyang guro. Taglay ang matalim na tingin at madilim na aura, galit na galit si Gangryong habang isinisigaw ang mga pangalan ng mga tagasunod na nagtaksil sa kanyang guro,
sina Hyolby, Guion, Mak Sapyong, at Huan Sa. Naiiyak siya sa sakit, bitbit ang matinding pagnanais na maghiganti. Ipinangako niyang papatayin niya ang bawat isa sa kanila upang mapanatag ang galit na kaluluwa ng kanyang yumaong guro. Ngunit sa kasamaang palad, may nakarinig sa kanya, isang babaeng tila walang pakialam na basta na lang nagsabing, patay na silang lahat. Mula sa mukha ng isang mandirigmang determinado, bigla siyang naging mukhang tanga, parang isang nawawalang tuta na napalitan na lang ng siopaw ang paghihiganti. Habang nasa kawalan, muli siyang nagtanong sa waitress, anong sabi mo? Naguluhan at mukhang walang alam, muli niyang tinanong, sino raw ang patay? Sa walang emosyon na tinig, agad siyang sinagot ng waitress, yung mga binanggit mo, sina Hyolby, Guion, Mak Sapyong, at Huan Sa. Dinugtungan pa ng babae ang paliwanag. Sabi niya, sila raw ang kilalang apat na makalangit na hari ng Heavenly Destruction Sect noong araw. Ngunit matagal na raw silang patay. Nang mawala ang kanilang pinuno, naglaban-laban sila para sa pamumuno ng sekta, at sa huli, sila rin ang pumatay sa isa't isa. Dahil doon, tuluyan nang bumagsak ang Heavenly Destruction Sect. Nanlaki ang mata ni Gangryong sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Lalo na't ang mga traidor pala ay matagal nang namayapa. Nagpatuloy ang waitress. Aniya, nangyari ang lahat ng iyon bago pa siya ipinanganak, pero sikat na sikat ang insidente sa buong Gangho kaya't kahit sino ay alam ang kwentong iyon. Habang papalayo ang babae, nakangiting nanlait pa ito, may dalang espada pero di alam ang kasaysayan. Galing ka ba sa kuweba sa loob ng maraming taon? Hindi nakaimik si Gangryong. Ang totoo'y tama ang sinabi ng babae, nagkulong nga siya sa kuweba habang nagsasanay. Nanghihina siya sa pagkabigla. Ang salitang, patay, lang ang paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isip. Tila tumigil sa pagproseso ang utak niya matapos marinig ang lahat. Naisip niya, patay na nga sila, anong mangyayari ngayon? Paano na ang paghihiganti? Paano na ang luha at drama para sa kaluluwa ng aking guro? At sa huli, tuluyan siyang nawala ng gana. Nagtanong siya sa sarili, paano na ang mga epikong kabayanihan na gagawin ko sana? Wala na ba ang pangalan kung ilalathala sa buong Gangho? Kasabay ng ihip ng hangin parang nilipad na rin ang lahat ng plano niya, ang paghihiganti, ang karangalan, ang maalamat na pangalan, lahat nawala. Isang taon ang lumipas. Sa isang madilim na kulungan, isang lalaking nakaposos ang nakaupo sa sulok, tila wala ng sigla sa katawan. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang opisyal. Sabi nito, maaari ka nang lumabas. Pinalaya ka na. Tahimik na lumabas ang lalaki, na para bang walang nangyari. Isa pang opisyal ang nagtanong, may pupuntahan ka ba? Inalok siya ng posisyon, isa kang bihasang mandirigma. Kung gusto mo, maaari kang magtrabaho bilang bodyguard para sa isang marangal na pamilya. Ngunit agad niyang tinanggihan ang alok. Sa tinig na walang buhay, sinabi niyang hindi na siya kailanman gagamit ng martial arts. Nagulat ang dalawang opisyal sa narinig. Halatang pinanghihinayangan nila ang kakayahan ng lalaking ito. Nagtanong ang isa sa kanila, ikaw ba yung batang nag-isa lang pero winasak ang Iron Horse Bandits noong isang taon? Tumango ang isa, oo, siya nga yun. Dapat binigyan siya ng gantimpala sa ginawa niya. Ngunit imbes na purihin, idinagdag pa niya ang dahilan ng pagkakabilanggo, pinagkamalan niyang bandido rin ang mga tropa ng gobyerno na kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon. Kaya't inatake niya pati sila at nagdulot ng maraming casualty. Matagal daw itong pinag-usapan ng mga nakakataas, at sa bandang huli, napagkasunduang ang isang taong pagkakabilanggo ay sapat na bilang kabayaran sa kanyang pagkakamali. Nagulat ang isa sa mga gwardya dahil ang bilanggo ay mukhang wala pang 20 taong gulang. Sinabi naman ng isa pang opisyal na ang sining ng pakikipaglaban, kapag walang tamang moralidad, ay isa lamang mapanganib na sandata. Idinagdag pa niya na ilang beses na rin silang nakakita ng mga batang henyo sa martial arts na pinupuri dahil sa kanilang galing, pero sa huli na uuwi ring kriminal. Napaisip siya kung anong kapalaran ang naghihintay sa binatang iyon. Tahimik na naglakad ang bilanggo, palakad lang ng dirdiretso, waring nawawala na ang direksyon ng kanyang layunin sa buhay. Sa di kalayuan, lumapit ang isang delivery guy sa mga gwardya at sinabi niyang dumating na ang kanilang mga dumpling.
Napangiti ang mga gwardya dahil maaga itong naihatid, at kinumpirma ng delivery guy na 2 basket ang inorder nila. Narinig ng bilanggo ang usapan at tila naglalaway siya sa dumpling, marahil dahil ito ang kanyang unang araw sa labas ng kulungan. Paglipat ng eksena, makikita ang bilanggo na kumakain mag-isa sa isang dumpling restaurant, habang inaalala ang mga panahong kumakain siya ng dumpling noong dati. Ilang sandali pa, may pumasok na grupo ng mga mandirigma't mga espada. Habang kumakain ang mga ito, napansin ng ibang customer ang kanilang presensya at nakaramdam ng kaba sa hitsura ng mga mandirigma. Nilapitan sila ng isang matandang babae at magiliw na tinanong kung ano ang kanilang nais na orderin. Isa sa mga mandirigma ang nagsabi na bago sila umorder, nais muna nilang humingi ng tubig. Tumalikod ang matandang babae at napabuntong hininga, iniisip na baka tubig lang pala ang kanilang kailangan. Samantala, may isang customer sa kabilang mesa ang tumayo at nagmamadaling umalis. Napansin ito ng isang mandirigma at tinignan pa kung pati ang mga bodyguard ng customer ay umaalis na rin. Nagbigay ng senadoryos ang malaking lalaki sa kanyang grupo, tila may tina-target silang umalis na customer. Bigla na lang tumayo ang mga mandirigma at agad ding lumabas ng restaurant. Naiinis ang matandang babae dahil inihanda na niya ang tubig ngunit wala na ang mga customer. Sa kasamaang palad, aksidenteng nabangga ng malaking mandirigma ang bilanggo habang ito'y kumakain, dahilan upang mahulog ang kanyang dumpling sa sahig. Naiinis ang bilanggo dahil parang hindi man lang pinansin ang nangyari. Tinawag niya ang malaking lalaki at sinabi, "Hoy, malaking bukol." Sinundan niya ito ng tanong kung ano ang gagawin nila sa dumpling niyang nasagi at binalewala. Huminto at lumingon ang malaking lalaki, matalim ang tingin sa bilanggo. Naiirita ang ibang mandirigma sa asal ng bilanggo, at sinambit ng isa sa kanila, ang yabang ng patpat na ito, habang ang isa na may nagtanong, ano bang sinabi ng bilanggo na yun? Ngunit pinigilan sila ng malaking lalaki at sinabing huwag na lang pansinin, sabay abot ng ilang barya bilang kabayaran. Sinunod ito ng 2 pang mandirigma. Ibinato na lamang nila ang barya sa mukha ng bilanggo habang papalabas. Binitiwan pa ng isa ang pangungusap na, ang swerte mo ngayon, at ang isa na may nagsabi, magpasalamat ka sa bituin mo. Tahimik na nanatiling nakaupo ang bilanggo at hindi na kumibo matapos ang pangyayari. Sa kabilang bahagi ng restaurant, may staff na inilabas ang takeout order. Naroon din ang matandang babae, at sinabi niyang umalis na ang mga customer na umorder nito. Nagtanong ang kusinero kung ano na ang dapat gawin, dahil bayad na naman daw ang order. Dumating bigla ang delivery guy matapos ang naunang delivery. Natuwa ang matandang babae at sinabi niyang tamang-tama ang dating nito, dahil mabilis siyang kumilos, siya na lang ang maghatid sa order. Naguluhan ang delivery guy sa sinasabi ng matanda, ngunit nang iabot nito ang takeout basket, saka lang niya naintindihan ang misyon niya. Sinabi niyang hahanapin niya ang mga iyon at babalik agad-agad. Habang patuloy pa rin sa pagkain ang bilanggo, narinig niya ang pag-uusap ng delivery guy tungkol sa mga customer kanina, na posibleng nasa panganib dahil sa mga mandirigmang bumangga sa kanya. Samantala, sa gitna ng masukal na kagubatan, tumulo ang dugo sa lupa. Lumabas na inambush pala ng mga mandirigma ang mga customer kanina, na sa katunayan ay mga assassin pala, at ang tunay na layunin ay patayin ang isang dalagang kasama ng grupo. Ayon sa kalbong malaking lalaki, nakapanghihinayang ang nangyari dahil isa sa mga bodyguard ng dalaga ang sugatan, kaya pala may dugo sa lupa. Alam ng kalbo kung sino ang target, at inamin niyang kung hindi niya natagpuan ang mga ito ngayon, baka iniwan na niya ang paghahanap sa pag-aakalang patay na sila. Takot na takot ang dalaga dahil parehong sugatan na ang kanyang mga bantay at hirap na ring makipaglaban sa mga assassin. Isa sa mga assassin ang tumawa at sinabing bibigyan niya sila ng pagkakataong magsabi ng kanilang huling habilin bago niya sila tapusin. Ngunit bigla na lang may boses na sumingit mula sa kung saan, nagsabing natagpuan na niya sila sa wakas. Napalinga ang 2 assassin, hinahanap kung saan nanggaling ang tinig. At laking gulat nila, isa lang pala itong delivery guy na bigla na lang sumulpot at inabot ang pagkaing take-out sa dalaga. Nakangiti itong nagsabing muntik na raw siyang dumiretso sa ibang direksyon, at tila wala itong kamalay-malay sa panganib na nasa harapan niya ngayon.
Tinanong pa niya kung sila nga ba ang umorder ng pagkain mula sa tavern sa sangandaan kanina. Hindi makapaniwala ang isa sa mga assassin sa nakikita niya. Nangingiting nagtanong pa ang delivery guy kung tama nga ba ang order, at inabot ito sa dalaga, na naguguluhan man, ay tinanggap ang pagkain at sinabing siya nga ang nag-order. Nakangiting sinabi ng delivery guy na, kumpleto na po ang delivery, at nagpaalam na aalis na siya. Ngunit hinarang siya ng espada ng isa sa mga assassin. Tinanong siya kung nanaginip ba siya kagabi ng isang matandang lalaki na hinahabol siya at sinusubukang ipasok siya sa isang balde. Napailing ang isa pang assassin at sinabing, hindi kayang ipaliwanag ng salita ang kaharatan ng lalaking ito. Nalito ang delivery guy at sinabing maaaring nanaginip nga siya ng ganoon, sabay tanong kung bakit. Umiti ang assassin at sinabing, dahil ang panaginip na yun, ay hula ng iyong kamatayan, mataba. Sabay tangka ng pag-atake. Ngunit bigla na lang may barya na tumama sa mukha ng delivery guy. Dumiretso ito sa kanyang ilong, at biglang bumulwak ang dugo, nagulat pati ang dalawang assassin sa nangyari. Hindi makapagsalita ang dalawang assassin sa nasaksihan nila. Maging ang bilanggo na siyang naghagis ng barya ay napatulala, dahil imbes na tamaan ang kalaban, ang delivery guy ang tinamaan. Nagmukhang tanga ang bilanggo habang sinasabi niyang ang talagang target niya ay ang palso ng lalaking may hawak ng espada. Pero agad nagbago ang ekspresyon niya, ngumiti, at nagbiro pa na, since nailigtas ko naman ang buhay ng delivery guy, patawarin niyo na ang konting sablay. Napatingin ang kalbong lalaki sa bagong dating, pati na rin ang isa pang assassin, tila may panibagong gulo na namang sumulpot. Nahihilo man at duguan, nanatiling gising ang delivery guy. Samantala, nagtataka ang dalaga kung sino ang misteryosong bagong dating na ito. Itinaas ng bilanggo ang ilang barya at sinimulang gamitin ang mga ito bilang sandata. Inihagis niya ito sa mga assassin at sinabing, sukli ito para sa dumpling. Isa-isang umiwas ang mga assassin sa mga baryang paparating sa kanila. Ang isa pa nga ay ginamit ang kanyang sandata para salagin ito. Nagulat ang bilanggo na nakaiwas ang mga kalaban sa mga baryang iyon. Lalong nagalit ang dalawang assassin, at nagsabi pa na ang dagaraw na iyon ay nagmamakaawang mapatay. Bigla na lamang tumayo ang malaking kalbong lalaki na tila siyang pinuno ng grupo. Napansin ito ng dalawang assassin na nasa likuran. Tumingin ang kalbo sa bihag at sinabi raw nito na mukhang matibay ang binatilyo para sa isang bata. Idinugtong pa raw nito na wala nang kailangang sayangin pang oras at siya na raw mismo ang haharap sa bilanggo. Samantala, dahan-daang lumapit ang bilanggo at sinabi raw niya na hindi niya inakalang mababali agad niya ang kanyang panata sa loob lamang ng kalahating araw, pero ito na raw talaga ang huling pagkakataon. Umiti raw siya at mayabang na nagsabi sa kanila na hindi na kailangang magpalitan pa ng laban, sabay-sabay na raw silang umatake kung gusto nila. Dahil sa kanyang pagmamayabang, nabigla at nagulat ang mga assassin, pati na rin ang babaeng tinarget nila. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga kalaban, biglang umatake ang bilanggo at tinamaan ng malakas na siko ang dibdib ng kalbong lalaki. Nagulat ang kalbo sa bilis ng atake at tila dama nito ang sakit ng biglaang tama. Bigla na lamang bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Napamulagat ang mga kasamahan ng dalagang babae at pati ang mga tauhan ng mga assassin. Sinundan pa iyon ng isang malakas na uppercut na dumapo sa mukha ng kalbo, dahilan upang mapatingala ito sa lakas ng suntok. Matapos nito, arroganting nagsalita ang bilanggo at tinanong kung sino raw ang susunod na kalaban. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nanatiling nakatayo ang kalbo sa kanyang likuran. Bigla nitong hinawakan ang ulo ng bilanggo, habang unti-unting bumalot ang isang nakakatakot at madilim na aura sa likod ng bihag. Ibinaba raw ng kalbo ang kanyang tingin at sinabi na hindi naman daw ganoon kasama ang naging simula. Kasunod nito'y sinimulan niyang pigain ang ulo ng bilanggo na para bang halos mabasag ang buong katawan nito. Habang halatang nahihirapan ang bilanggo, tinanong siya ng kalbo kung narinig na raw ba niya ang tungkol sa isang maalamat na martial artist mula Hadong na sinasabing umabot sa antas ng Diamond Body. At ang lalaking iyon daw ay walang iba kundi siya, si Dang Gui. Patuloy raw nitong pinipiga ang ulo ng bilanggo na hindi na makagalaw dahil sa lakas ng kanyang kalaban. Hanggang sa marinig ang tunog ng butong na babasag,
Tila naging gulay ang katawan ng bihag, walang malay, at halos durog-durog na. Itinapon ng kalbo ang walang malay na bilanggo sa sahig. Nagulat ang lahat sa nasaksihan nilang sinapit nito. Nakada pa ang bihag habang nagtatawanan ang ibang mga asasin. Isa sa kanila ang nagsabi na dapat ay pinag-aralan muna ng bilanggo kung sino ang kaharap bago pa magyabang. Isa pa ang nagsabi na napagbayaran raw nito ang pagiging mayabang at mapagmataas. Ngunit sa gitna ng tawanan, may bigla raw nagsalita at sinabi na masyado raw mapang-api ang mga taong ito. Napatingin ang lahat, kabilang ang kalbo, upang tukuyin kung saan nanggagaling ang boses. Nagulat silang makita na ang nagsalita ay ang matabang delivery guy. Dagdag pa niya, kung mas malakas naman daw talaga sila sa bilanggo, sana'y kinausap na lang nila ito ng maayos at pinalaya. Bakit daw kailangang gulpihin pa ang isang mahina, at sa kabila pa nito'y nagtatawanan sila habang pinapanood ang nangyari. Patuloy raw sa pagsasalita ang matabang lalaki at tinanong ang grupo ng dalaga kung ayos lang bang turuan ng leksyon ang kanilang kasamahan. Ngunit sagot ng gwardya, habang nakakunot-noo, ay hindi raw sila kasali sa grupo. Habang naguguluhan ang mga asasin sa sinasabi ng delivery guy, biglang may isang asasin na tumapik sa ulo niya gamit ang hawak nitong espada. Tinatanong raw nito kung nasisiraan na ba siya ng bait sa mga pinagsasasabi niya. Pero bago pa ito makapagsalita pa, bigla silang tinamaan ng isang mabilis na atake sa kanilang mga baba. Parehong nakaramdam ng pagkahilo ang dalawang asasin at nawalan ng malay mula sa mabilis na suntok. Bumagsak sila sa lupa habang ang ibang asasin ay nanatiling tahimik at nagtataka kung paano nangyaring ganoon kabilas silang natalo. Hindi raw agad nakareaksyon ang iba pang tauhan, at tinatanong pa kung ano ang nangyari sa kanilang mga kasama. Maging ang kalbo ay tila napapaisip sa kanyang nakita, habang ang grupo ng dalagang babae ay nabigla rin sa ginawa ng tila walang laban pero mapanganib palang delivery guy. Samantala, nakatitig lang daw si Fatso sa kanila na para bang wala lang, at mukhang tulala pa. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang ilong habang tila may iniisip. Bigla raw siyang lumingon at tinanong ang bodyguard ng dalagang babae kung hindi ba sila kasapi ng grupo ng mga asasin. Agad daw itong sumagot, halatang kinakabahan, at sinabing wala raw silang kinalaman sa mga iyon. Pero sabi raw ni Fatso, akala niya'y magkaibigan sila dahil nakita raw niya silang tila nagkakaayos kanina. Napatulala naman daw ang bodyguard sa sinabi nito at napasigaw pa ng, anong bahagi ng sitwasyon ang nagbigay sayo ng ideyang magkaibigan kami? Habang nagtatalo sila, tahimik na iniutos ng kalbong pinuno sa kanyang natitirang mga tauhan na patayin si Fatso. Dagdag pa niya, samantalahin ang pagkakataon habang abala ito at bilisan ang pag-atake. Habang palihim na lumalapit ang mga asasin, patuloy pa rin daw sa pagsasalita si Fatso. Narinig raw nito ang salitang, huling habilin, kaya inakala niyang usapang pampamilya ang pinag-uusapan. Napailing na lang daw ang grupo ng dalagang babae sa narinig, at sinigawan siya ng bodyguard na may paparating sa kanyang likuran. Sunod-sunod raw ang pag-atake gamit ang sibat mula sa iba't ibang anggulo, ngunit lahat iyon ay naiwasan ni Fatso. Gulat na gulat ang dalawang asasin sa kanilang nakita. Bigla na lamang daw lumitaw si Fatso sa likuran nila at sinabi na, ito ay isang crime scene. Agad niyang pinagbangga ang mga mukha ng dalawang asasin sa isa't isa. Nawalan agad ng malay ang dalawa sa lakas ng pagkakabangga. Idinagdag pa ni Fatso na gusto rin daw siyang patayin ng mga ito, isang kawawang matanda pa man din. Ngayon, apat na ang asasin na nakahandusay sa harapan niya, lahat ay walang malay. Ngunit bigla na lamang siyang sinakal mula sa likuran ng kalbong pinuno gamit ang malalaking braso nito. Hindi raw agad nakagalaw si Fatso sa bilis ng pangyayari. Hinigpitan ng kalbo ang pagkakasakal at sinabing nahuli na raw niya ito, sabay tawag ng, mga hayop, sa kanyang mga kalaban. Nakangiti raw ito habang sinasabing didikdikan niya si Fatso hanggang maging sapal. Ngunit biglang may narinig na crack, at nagbago ang ekspresyon ng kalbo. Hirap na raw ito sa pagpigil kay Fatso, na unti-unti namang tinatanggal ang kamay nito mula sa kanyang leeg. Isang malakas na siko sa ibabang bahagi ng dibdib ang ibinigay ni Fatso sa kalbo, dahilan upang ito'y mapaurong at mawala ng balanse. Hirap raw huminga ang kalbo at pinagpapawisan na ang ulo,
isang atake lang mula kay Fatso, at halos hindi na ito makatayo. Inihanda ni Fatso ang kanyang kamay sa posisyon ng isang mala-ataking porma, at tinanong kung totoo ngang may diamond body ang kalbo. Nakahanda na raw siyang magbitaw ng suntok at umangklas sa tamang porma. Ngunit tila may napansin ang kalbo at biglang nagsalita, sinabing, "Sandali lang, ako ay talagang." Ngunit hindi na ito natapos. Nauna na raw si Fatso, at inilabas na ang kanyang pambihirang teknik, ang Heavenly Destruction Evil Negating Palm Strike. Nagulat daw ang dalagang babae sa pangalan ng teknik na iyon na narinig mula kay Fatso. Isang napakalakas na palo ng palad ang dumapo sa tiyan ng kalbo, dahilan upang ito'y halos ibaon sa lupa. Sa likuran nito, may maliit na burol na nabiyak at nagbagsakan ang mga bato. Narinig ang malakas na ugong habang ang mga tipak ng bato ay nagbagsakan sa kalbo. Nanatiling nakatayo si Fatso, pinagmamasdan ang kalbo na ngayoy natabunan ng mga bato. Hindi makapaniwala ang grupo ng dalagang babae sa kanilang nasaksihan, hindi nila inakala ang tunay na lakas ni Fatso. Tumingin daw ito sa kanila at sinabing, kung may diamond body, nga talaga yon, malamang makakabangon din siya, siguro mga ilang oras. Nagbulungan ang dalawang gwardya, at isa raw sa kanila ang nagsabing maaaring totoo yun, kung totoo ngang may diamond body ang kalbo. Pero naalala rin daw nila, parang may gusto pang ikumpisal ang kalbo bago siya pinatumba. Samantala, napaisip naman ang dalaga habang inuulit sa kanyang isipan ang teknik na ginamit ni Fatso, Heavenly Destruction Evil Negating Palm Strike. Napatanong siya kung paano raw ang isang mataba, ay hindi pala, isang ginoo, ay nakakaalam ng isang maladyos na martial arts na itinuturing na pang-supreme overlord. Habang sila'y nag-uusap, lumapit naman daw si Fatso sa Peking Gangryong at sinabi na mabuti na lamang at bali lang ang tinamo nito, at ang iba'y dislokasyon lang. Pinatong raw niya ang kanyang palad sa dibdib nito at pinadaluyan ng isang malakas na aura upang mapabuti ang lagay nito. May bahagyang dugo na lumabas mula sa katawan ng Peking Ryong, at matapos iyon, sinabi ni Fatso na tapos na raw ang pagpapagaling. Makaka-recover daw ito sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos lumingon ni Fatso, tinanong niya ang dalawang gwardya. Agad namang sumagot ang dalawa at nakiusap na magsalita na ito. Umiti lang si Fatso at humiling ng isang pabor, kung sakaling muling dumaan ang mga ito sa tavern, sana'y huwag nilang sabihin na gumamit siya ng martial arts. Nagtaka ang dalawang gwardya at si Fatso, tila hindi nila maintindihan kung ano ang tinutukoy niya. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, sabay na yumuko ang dalawang gwardya bilang paggalang at sinabing tatandaan nila iyon habang buhay. Yumuko rin si Fatso bilang pasasalamat. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, handa na sanang umalis si Fatso, ngunit bigla siyang pinigilan ng dalagang babae. May bahagyang pamumula sa kanyang pisngi habang magalang niyang tinanong kung maaari bang malaman ang pangalan ni Fatso, dagdag pa niya, Sir Benefactor. Napakamot na lang si Fatso at sinabing masyado yung abala para sagutin. Bigla na lamang siyang tumakbo palayo, iniwan ang tatlo sa likuran. Napatingin na lamang ang dalawang gwardya sa isa't isa, tila wala silang masabi sa inasal ni Fatso. Ramdam ng dalawa ang tensyon sa sitwasyon. Sa tingin nila, mukhang nasaktan ang damdamin ng kanilang dalaga sa sinabi ni Fatso. Kaya agad nilang sinubukang ipaliwanag ang nangyari. Isa sa kanila ang nagsabi na bagamat malakas sa martial arts si Fatso, tila wala naman itong alam sa tamang asal o galang, kaya hindi na dapat masyadong masaktan ang dalaga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila tinamaan ng pag-ibig sa unang pagkikita ang dalaga. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Fatso, masyadong abala, na inakala niyang pangalan nito. Oo, pag-ibig nga raw ay bulag. Nagulat ang dalawang gwardya nang makita nila ang dalaga na tila nahulog ang loob kay Fatso sa unang pagkakataon. Agad nilang ipinaliwanag na hindi iyon ang pangalan ng lalaki. Ngunit mapilit pa rin ang dalaga, para sa kanya, siya si Master masyadong abala. Samantala, nakabalik na si Fatso sa tavern. Galit na galit ang matandang babae at agad siyang tinanong kung bakit siya natagalan. Ipinaliwanag ni Fatso na naligaw siya ng ilang beses at kinailangang bumalik sa kanyang dinaanan. Pinagmasdan siya ng matanda, puno ng paghihinala, at tinanong kung nakipaglaban ba siya.
Gulat si Fatso at agad itinangging hindi siya nakipag-away. Pero napansin ng matanda na may dugo ang kanyang ilong, kaya muling tinanong ito. Agad pinunasan ni Fatso ang dugo at sinabing nadulas lamang siya pauwi. Ngunit biglang sumigaw ang matanda at tinawag si Yeren, sabay sabing si Fatso ay nasangkot sa gulo habang wala siya. Nagulat si Yeren, na nasa kusina noon, at dali-daling tinawag si Fatso sa kanyang tunay na pangalan, Gangryong. Tinanong niya kung totoo ba ang sinasabi ng matanda. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatago, sa wakas ay nalaman na rin ng lahat na si Gangryong pala si Fatso. Naligaw pala ang atensyon ng kwento kay Preso, na una nating inakala na siyang bida. Bumalik ang eksena sa kusina, kung saan galit na galit si Yeren at sinabing nangako si Gangryong na hindi siya gagamit ng martial arts nang wala siyang pahintulot, mula pa noong tinanggap niya ito bilang empleyado 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit pilit pa ring itinanggi ni Gangryong, at iginiit na nadulas lang talaga siya habang nagmamadaling bumalik. Nag-aalala si Yeren habang tinitingnan ang dagwang ilong nito, kaya pinapalapit niya si Gangryong. Nang masuri niya ito, agad niya itong sinermonan. Sabi niya, kung tunay na lalaki si Gangryong, dapat daw manalo ito sa laban. Idinagdag pa niya na kahit pa natutunan na ni Gangryong ang kung anong divine heavenly destruction, na yun, hindi pa rin ito dahilan para mapalaban habang nagde-deliver lang ng pagkain. Pero kahit anong paliwanag ni Yeren, matigas pa rin si Gangryong, paulit-ulit niyang sinasabi na nadulas lang talaga siya.